Kaugnay po nung 77 na original na magtatanggap sa welcome rights, 54 na yung nakasuhan ng kriminal. Karagdagang 42 pulis ang panibagong kinasuhan ng Philippine National Police kaugnay ng nangyaring hazing sa Lamitan City, Basilan. Kasama ang naunang 12 pulis. Nasa 54 na ang kabuuan ng mga pulis na nahaharap sa kasong kriminal kaugnay ng insidente. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaaring mas dumami pa ang bilang sa mga susunod na araw hanggat nagpapatuloy ang investigasyon. Ang mga nasampahan ng kaso ay iniligay na rin sa restrictive custody ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Pinapakita nito ang lalim at lawak ng naging paglabag at nais naming bigyan diin na ang Philippine National Police ay malinaw na pulisiya ng zero tolerance kaugnay sa nasabing hazing. Sa naturang bilang, 13 ang nahaharap sa paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 Section 14, Paragraph B. Ang mga ito ang kasama sa nagplano o may direktang partisipasyon sa hazing. Ang parusa po na maaaring ipataw sa kanila ay reclusion perpetua or pagkakakulong sa loob ng 20 years and 1 day hanggang 40 years. Sila din po ay magbabayad po ng fine sa halaga na 2 million pesos. Kabilang dito ang police colonel na siyang commander ng Regional Mobile Force Battalion na hinihinalang nag-utos ng pambubugbog. Nasa 41 pulis naman ang mahaharap sa Section 14, Paragraph C ng nasabing batas. Ang mga itong sinasabing physically present habang isinasagawa ang hazing, subalit hindi sila kasama sa mga nagplano at walang partisipasyon sa pambubugbog. Sila po ay physically present sa pagsagawa ng hazing. Sila po ay maaring patawan ng parusa na reklusyon temporal or pagkakakulong po sa loob ng 12 years and 1 day hanggang 20 years po. At sila din po ay pagmumultahin ng 1 milyong peso. Ayon pa kay Brigadier General Tuanyo, pinag-aaralan na rin ng Police Regional Office BAR ang pagpapataw ng preventive suspension sa 54 na pulis na kasama sa sinampahan ng kaso. Yung mga 54 na under restrictive custody, dahil hindi naman ito ay penalty o parusa pa, sila ay patuloy na tatanggap ng kanilang mga sweldo. Ang magiging epekto lamang nito, sila ay ma-account ng maayos, sila ay nasa kampo. Ang preventive suspension ay pwedeng i-rekomenda kapag nag-commence o nagsimula na yung administrative case nila na kung saan para hindi na sila magre-report sa kanilang mga duty at para hindi nila ma-impluwensyahan yung investigasyon na gumugulong po. Kaugnay nito, muli namang nanindigan ng PNP na walang puwang sa organisasyon, ang hazing at anumang kalintulad na karahasan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.